The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to be delivered from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expound, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church, like the first Church established in Jerusalem, which was administered by the Apostles. The Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the General Bishop. The Church administration oversees over the whole Church and through the appointed Council of Elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the Church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the Church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the Church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the Church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the Church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Magandang araw po mga mahal naming mga taga-subaybay. Welcome pong muli dito po sa ating segment na pinamagatang ang sagot ng Biblia para po sa mga bagong sumusubaybay po sa atin. Ito po yung portion ng ating pangkalatang programa, yung mother program natin na ang Kabanal-Banal, kung saan meron din po tayong iba't ibang segments bukod po dito na ipinaglilingkod po nitong Kabanal-Banalang Iglesia sa iba't ibang mga time slots at sa iba't ibang plataforma gaya ng conventional na inyong napakikinggan sa radyo over DWBL o di kaya sa Kiss FM 95.1 Kiss FM. Kaya narito po ang ilan nating mga palatuntunan na ibig namin i-share sa inyo na pwede nyo rin pong subaybayan sa ibang mga araw. Schedule po natin ng Blessed Day, Mondays to Fridays po yan, 7:30 to 8 in the morning at 6 to 6:30 in the evening o morning din kung kayo po ay nakasubaybay naman sa pamamagitan ng Meta o Facebook at YouTube. Ang sagot ng Biblia, every Sunday po yan, 4 to 5 p.m. Samantala dun sa Kiss FM, narito po yung sunuran nating mga programa. Ang pamagat po ng every Sunday na 7 to 7:30 ay The Climb. The Climb. Likhawit naman immediately after, 7:30 to 8. Samantala yung pong ang Kabanal-Banalan Mondays, Wednesdays and Thursdays po yan, 7 to 7:30 in the evening. Full Life naman, Tuesdays and Fridays sa parehas din yung time slot, 7 to 7:30. Samantala itong portion na ito mismo, ang sagot ng Biblia sa Kiss FM, every Saturday po yan, 7 to 8 in the evening. Narito naman ang ating pong mga text lines. 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating website ay mostholychurch.com. Samantala, yung pong mga kilalang nakasanayan na natin na social media pages gaya ng Meta or Facebook, meron din po tayong presensya dyan. Hanapin nyo lamang o i-type in nyo sa search bar MHC Media. Yan pong ating Facebook at ang Kabanal-Banalan, yung mismong pangalan ng ating program, ang Kabanal-Banalan. Samantala naman sa YouTube, The Most Holy Church, yung itatype nyo sa search bar, The Most Holy Church. Ang punong tanggapan po ng Kabanal-Banalang Iglesia ay sa puso ng Maynila, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong mga hosts, mga lingkod sa Himpapawid, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin sa paglilingkod nito ang pangunahin o anchor nitong ating palatungtunan, kapatid na usual, Brother Danilo Francisco. Maraming salamat po at salamat din po sa inyo mga giliw naming taga-subaybay. Salamat din sa ating Panginoon na nagpapahintulot na maging magkakasama tayo at kami po ay makapaglingkod sa inyo sa paraang ang inyong mga tanong ay mabigyang tugon o sagot sa pamamagitan ng Biblia. Tayo na at sagutin na po ng Biblia itong mga nakalap po nating mga katanungan. Unang tanong ay 10 utos po ba ang tinutukoy sa Ecclesiastes 12:13 na katungkulan ng tao na sundin? So ang argumento po kasi ng iba, ayon doon sa mga
nagpadala ay absolute po sila. Ang tinutukoy daw sa talata ay ng 12:13 Ecclesiastes ay 10 utos. Yun ho ba talagang ayon sa katuruan mismo ng Biblia, kapatid na Yusel? Hindi po. Hindi po totoo na eksklusibong ang tinutukoy doon sa Ecclesiastes 12:13 yung 10 utos. At para makasigurado tayo, di basahin po natin sa isang bersyon ng Biblia. Amplified version sa wikang Ingles, ganito po natin mababasa. All has been heard. The end of the matter is fear God. In other words, revere and worship Him, knowing that He is, and keep His commandments. For this is the whole of man, the full original purpose of His creation, the object of God's providence, the root of character, the foundation of happiness, the adjustment to all inharmonious circumstances and conditions under the sun, and the whole duty for every man. Yan. Kaya sigurado tayo na yan po'y hindi 10 utos lamang ang tinutukoy dyan. Kaya yan po ay mahalaga na maintindihan nating lahat, dahil naintindihan po natin yan ay para sa lahat ng tao na nabuhay o nilalang ng Diyos dito sa mundo. Yung mga kautusan, commandments na tinutukoy po sa Ecclesiastes 12:13. Samantala, kung ang pupuntahan natin ay yung 10 utos, hindi po para sa lahat ng tao yun. Yun po ay para sa bayang Israel lang nung panahon nila. At yun ay mababasa natin sa Malakias 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, sa makatigbagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Yan. Napakalinaw po naman. Yung kautusan na ibinigay kay Moises na tinanggap niya sa Diyos doon sa bundok ng Horeb na nakasulat sa 2 tapyas ng bato, alam na alam po ng marami yan. Yan ang 10 utos. Maliwanag po ang nakasulat. Yan ay para sa buong Israel, hindi po para sa lahat ng tao. Yun po tinutukoy sa Ecclesiastes, para sa lahat ng tao. Yung 10 utos, para sa buong Israel. So, in general ho kasi doon sa Ecclesiastes, general na wording ho yun. Na ibig sabihin, ano mang iutos ng Diyos, yun ang buong katungkulan ng tao. Regardless kung ito yung 10 utos o hindi. Dahil nga, kung susuriin natin na Ecclesiastes, pagsusuri yan o pagsasaliksik yan ni Solomon. Pagkita niya sa mga nakaganapan sa silong ng langit, nauwi siya sa isang konklusyon na kahit na ano pa ang kalagayan ng tao, ang bottom line, dapat magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. Sundin siya. Yun yung buong katungkulan ng tao. So, babalikan natin doon sa sinabi niyo sa Malakias. Para sa Israel lang. Israel lang ho talaga yan. Inuulit po natin, baka ho, ito yung misconception, ina-adapt po natin. Although, sa isang pagtingin, hindi naman masama kung gagamitin nyo. Pero ang aplikasyon po kasi talaga nito, patid na Yusel, aplikasyon, applicability nung utos, hindi yung nabasa mo kasi. Na ikaw nakababasa, sinasabi sa'yo, eto gawin mo. Hindi nakasulat po sa Israel lamang. Yan. At meron mga tao na hindi pa nasakop ng Israel. May mga nauna sa Israel ng panahon na yon. Nilinaw din yan nang ibigay yung 10 utos. Hindi nasasaklaw ang mga yon nung 10 utos, kahit yung mga after ng bayang Israel. Basahin natin yun. Sa Deuteronomio 5:2-3. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin. Sa atin ngang nangariritong lahat na buhay sa araw na ito. Yan, di ba? Napakalinaw po naman. Yung ibinigay na 10 utos kay Moises, para yun sa mga buhay nung panahon na yun, nung ilabas sila sa Ehipto. Ayon sa sinasabi ng kasulatan,
hindi nasaklaw nung 10 utos yung mga nangauna sa kanila. At yun po ay sinasabi ng kasulatan na mananatiling utos yun hanggang sa bayang Israel po lamang, ayon sa itinuturo ng kasulatan. Kaya kahit po ng ang Panginoong Kristo Jesus ay dumating na sa sanlibutan, tapos na ang pag-iral ng bayang Israel, nagpahayag ang Panginoon tungkol sa kautusan. Basahin po natin. Sa Mateo 5:38 hanggang 39, pakinggan, panoorin po rin natin sa mga nakasubaybay sa ating social media. Narinig niyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang sa inyo sumampal sa kanan mong pisngi, iharap naman sa kanya ang kabila. Diyan po, maintindihan natin yung unang bahagi ng pagtalakay ng Panginoon, mata sa mata, ngipin sa ngipin, yun pwedeng umiral o gawin nung ang kautosang sumasaklaw o sumasakop sa kanila, yung 10 utos. Pero nang dumating ang Panginoon, maliwanag ang kanyang sinabi, ngayon, hindi na gayon. Hindi mo na pwedeng gawin yung katulad ng una. Sa halip, kung merong gumawa sa'yo, wag mong gagantihan ang katulad din ng kanyang ginawa. Dahil yun yung prinsipyo nung 10 utos mata sa mata. Opo. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Ganun yun Parang kung anong ipinagkasala mo, yun ang magiging kabayaran. Opo. Pero sinabi ng Panginoong Jesus, this time, hindi na gano'n. Wag na. Wag. Ngayon, hindi na gano'n. So, Kaya klaro. pinutol niya na yung ganong pag-iral. Klaro. So, hindi ho tayo dapat matali. Doon sa Ecclesiastes sinasabi, 10 utos lang yun. Opo. So, kung ano yung umiiral na inuutos ng Diyos, yun yung aplikabling tinutukoy doon sa Ecclesiastes. So, salamat po. Sana naunawaan po ninyo yan, masampalatayanan po ninyo, tatandaan po ninyo, hindi po totoo na ang Ecclesiastes ay tumutukoy sa 10 utos lamang. Maraming salamat po. Kasunod po, kapatid na Yushel. Ang tanong niya pulisiya nyo ba ang tapat na pakikitungo sa kapwa? Siguro, meron nasusubaybayang mga kaganapan itong ating kaibigang nakikinig. Baka tayo ba nakikiayon? Kasi may mga ganun nga organisasyon o na pang-relihiyon na naiiba ang kaninang pakikipagkapwa-tao. Policy din kaya natin yon, kapatid na Yushel. Tatandaan po ninyo, ang policy o palatuntunan na tinutupad at ipinatutupad sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi po namin sariling palatuntunan o polisiya, kundi ito po ay ayon sa nasusulat sa Biblia. Kaya basahin po natin kung ano ang tungkol sa inyong katanungan ay sagot ng Biblia. Isa-isahin po natin. Ito hong una. Kawikaan 11 at 1. Ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaduguran. Yeah. Timbangan pa lang yan. Pwedeng literal na timbangan talaga. Yung pala, nagtitinda sa palengke. Sa palengke. Hindi pwedeng ikaw ay Kristiyano o kaanib sa kabanal-banalang iglesia na mayroong pandaraya. Yung timbangan. Minsan hindi yung actual na timbangan, yung gawa ng pandaraya Halimbawa, wasto naman yung timbangan mo. Kaya lang, halimbawa yung tinitindang manok, tinuturukan mo ng tubig para mas mabigat. Pag mas mabigat, mas nagiging mahal. Pagka tinimbang mo, hindi na siya yung kawalan ng katapatan yung ginagawa mo dahil yung timbang yon ay daya, resulta ng pagdadagdag ng tubig. Kaya sa kabanal-banalang iglesia po, ang katapatan isa po talaga sa itinuturo ng Biblia na sinisikap sundin ng lahat ng kapatiran. Dahil alam naman natin yan hindi pwedeng oo pero hindi pero oo. Tapat sa salita. Meron naman na yun nga, basically,
tinuturuan ng kapatiran sa iglesia na maging law-abiding citizens. Opo. Hindi mandarayang negosyante. Opo. Hindi empleyadong ng sabihin natin termino medyo nanggugulang sa kapwa, nanlalamang, fair siya, just siya sa pakikitungo sa kapwa, wala siyang naaargabyado, hindi siya pinagmumula ng away, kundi siya yung mitya ng pagkakasundo. Hindi siya nanunuhol, hindi rin siya tumatanggap ng suhol. At yan napakahalagang bagay dahil si Apostol Pablo, inisa-isa. Kahit ang mga mahalagang bagay pa na kailangang ingatan nating mga Kristiyano. Basahin natin yun. Narito, Kawikao, Epeso 4:28 hanggang 32. Sabayan niyo po kami dyan sa ating pong monitors. Ang nagnanakaw ay wag nang magnakaw pa. Ayan. Bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Anumang salitang mahalay ay wag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. At wag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ang lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yan. Yan ang mga mahalagang bagay na kinakailangang gawin ng isang Kristiyano at bahagi ng katapatan na inaasahang itataguyod ng lingkod ng Diyos. Kaya mahalaga po sa kabanal-banalang iglesia, sa pagtuturo ng Biblia, yung mga bagay na yan. Kaya kung dati nagnanakaw, hindi na magnanakaw. Opo. Kahit yung maliliit, yung pangungupit. Kasi minsan tinitingnan natin, okay lang yan, maliit lang naman yan. Petty thievery o petty robbery. Wala akong petty talaga yung maliit. Minsan yan ang nagiging simula pa ng pagka namiyasa ka, lumalaki, nagtatangka ka na sa mas malaking halaga. Opo. At marami pa ho yan. Yung, alam niyo sa mundo ngayon, medyo punong-puno ng galit, paghihinala. Nakalagay dito kapatid na Yoshel, no? Huwag kayong kagalitan, pagkakaroon ng masamang paghihinala, yung masyado kang, although tama lang na tayo po'y maging maingat sa pakikitungo natin kasi yan, maraming scammers ngayon, maraming mandaraya. Pero yung wala namang kadahilan, tayo, very free tayo sa social media kung mag-express tayo ng emosyon natin, kahit wala tayong batayan, kahit wala tayong ebidensya, o makabintang tayo, di ba? Hindi po yan policy ng iglesia, wala hong troll. Wala akong troll sa iglesia. Itong iglesia natin, ang kabanal-banalan, nagiging biktima pa nga ng trolling. May mga sumasalaki sa ating mga pages ng mga panunuya, paninirang puri. Sa atin, wala ho tayong ginagawa ngayon. Pero yung iba, ginagawa po yan. Wala hong policy yan na tayo gaganti, babalikan natin yung mga troll, ito-troll din natin ang kanilang pages. Wala pong ganyang policy sa kabanal-banalang iglesia. At marahil napatunayan nila yan dahil na-hack yung inyong FB. Yung dating page natin, ang kabanal-banalan. Wala tayong iginanting anuman. Wala po. Tahimik po nating pinaghirapang maibalik ho yun. Wala tayong pinaratangan kung sino. On air, sinabi ba natin? Meron talagang nang-hack. Na alam natin, nasa Caloocan, gano'n. Pero wala tayong sinabihan na kayo naman lagi nakasubaybay sa amin. Tinotroll nyo kami. Pero hindi tayo gano'n. Opo. Hinayaan nating ma-recover yung nasabing account. Dini-activate na natin. Hindi tayo gaganti sa kanila ng trolling din. Kasi nga, inulit po natin, kapatid na usual, hindi natin policy
bahagi ng pakikipagkapwa-tao ng kabanal-banalang iglesia ang makipagmabutihan. Lahat ay nakikipagpayapaan tayo. Opo. Sa lahat ng tao ay sibil po tayo. Opo. Salamat po. So, tayo po mag-break muna ng konti, kapatid na Yusel, kung mamarapati nyo po. At bigandaan natin ang tinig ng isang mga awit po natin mula po sa kapulungan ng The New Jerusalem Choir, si Brother David Santos. Sa kanyang unang awitin for today, Hanggang sa Dulo ng Buhay Ko. Composer po nito ay lyrics and music courtesy of Brother Rodel Garabiles. Shalom po. Ang unang awit ko po ay may pamagat na Hanggang sa Dulo ng Buhay Ko. Ang lyrics at music po ay mula kay kapatid na Rapa, Rodel Garabiles. Samantalang ang arrangement ay ginawa ni kapatid na Giselle Gabriel Valero. Lakaran mo ang kahirap na daan, ang landas patungo sa'yo kamatayan. Ang krus na kay bigat ay iyong pinasan hanggang sa dulo ng iyong buhay. Di ko lubos maisip kung gaano mo ako iniibig sa kabila ng kasalanan, niyakap mo't kinilig. Akong walang kabuluhan ay pinahalagahan, inari mong tanging kayamanan hanggang sa dulo ng buhay ko. Maglilingkod ako, magpupuri sa'yo, oh, hanggang sa dulo ng buhay ko. Sasambahin kita, ikaw lang ang ibigin ko. Lakaran mo ang kahirap na daan, ang landas patungo sa'yo kamatayan. Ang krus na kay bigat ay iyong pinasan hanggang sa dulo ng iyong buhay. Di ko lubos maisip kung gaano mo ako inibig sa kabila ng kasalanan, niyakap mo't kinilig. Akong walang kabuluhan ay pinahalagahan, inari mong tanging kayamanan hanggang sa dulo ng buhay ko. Maglilingkod ako, magpupuri sa'yo, oh, hanggang sa dulo ng buhay ko. Sasambahin kita, ikaw lang ang ibigin ko. Kay buti mo, kay palad ko,
naging bahagi sa pag-ibig mo. Tinubos ng iyong dugo, namatay ka upang mabuhay ako. Hanggang sa dulo ng buhay ko, maglilingkod ako, magpupuri sa'yo. Oh, hanggang sa dulo ng buhay ko, sasambahin kita, ikaw lang ang ibigin ko. Sasambahin kita, ikaw lang ang ibigin ko. Hanggang sa dulo ng buhay ko. Salamat po kapatid na David at mabuhay po kayo dyan sa Kampilan o sa Kapulungan na The New Jerusalem Choir. Talagang damang-dama Opo. ang katotohanan ng kanyang awit. At kayo pa rin po ang naglilingkod sa nasabing Kapulungan. So kinukumusta po kayo ng ating kapatid na Yushel. Ang kasunod pong katanungan for today, ito, nagbabasa po si brother o si sister. Ano po ba ibig sabihin ng mahalaga sa Panginoon ang kamatayan ng mga banal? Basahin natin ang nasusulat sa awit 116, versikulo 15. Ito po. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Ayan, yung mismong talata. Yun talaga ang nakasulat. Kaya yan po ay dapat talaga nating hangarin sa ating buhay. Na kung tayo po ay mamatay tayo na mahalaga sa paningin ng Panginoon. Yun po yung mangyayari lang na kahit tayo patay na, ay mahalaga pa rin tayo sa Panginoon pag namatay po tayo na nasa kalagayang banal sa harap ng Diyos. Pero kung tayo po ay mamamatay na hindi po banal, hindi natin makakamit yung kalagayang mahalaga sa paningin ng Panginoon. Kaya, paano po mangyayari na tayo ay mamalaging banal sa harap ng ating Panginoon? At kung dumating ang kamatayan, mahalaga pa rin tayo sa kanyang harapan. O, basahin po natin ang paliwanag ni Apostol Pablo. Sa liham niya sa mga kapatid sa Roma, 14:7 hanggang 8. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay, o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kahit sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. O yan. Dapat po, yan ang ingatan natin sa ating isip, sa ating kalooban. Nabuhay tayo hindi sa ating sarili. Nabubuhay tayo hindi rin sa ating sarili. Nabubuhay tayo dahil ibinibigay ng Diyos sa araw-araw ang ating hininga, ang ating mga kailangan. So nananatili tayong buhay. Dapat hanggang sa kamatayan, wag mawawaglit sa ating isip, sa Panginoon tayo. Ang ibig sabihin, nasusunod natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pero kung halimbawa po, nabubuhay nga tayo na ang sinusunod naman natin ay yung ating sariling gusto, nabubuhay tayo na hindi sa Panginoon. Dahil ang pagiging sa Panginoon, sinusunod niya ng tao kung anong dahilan, kung bakit siya nabubuhay at narito sa sanlibutan. Hindi ang kanyang sarili ang kanyang sinusunod. Pag gagayon, matutupad sa kanya ang sinabi ni Apostol Pablo,
sa mamatay, sa mabuhay man, tayo'y sa Panginoon. Hindi ka magiging sa Panginoon pagka ikaw'y namatay na hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos. Yun po'y siyang sinasabing kamatayang mahalaga sa paningin ng Diyos. Opo. Kasi siyempre ba na-misinterpret yun eh. Mabuti pala sa paningin ng Diyos na namamatay. Mahalaga. Mahalaga ang mamatay na siya. Ganun. Hindi ang ibig sabihin nun, yung estado niya nung namatay siya. Sa paningin ng Diyos dahil nabuhay siya ng gayon, ng matuwid, kaya pinamagat ang mahalaga. Opo. Halimbawa, nabuhay tayo, mahabang panahon. Pero hindi naman tayo naglingkod sa Diyos. Nagpakalayaw lang tayo dito sa mundo, katulad ng ginagawa ng marami. Talagang kung ano maisipan niya, kung ano gusto niya, hindi niya naisaalang-alang na may Diyos na lumalang sa Kanya, may Diyos na lumikha sa Kanya, na may Diyos na dapat siyang paglingkuran. Dahil doon, sinusunod niya kung ano gusto niya. Yung gayong tao, pagka namatay, nakalulungkot po ang kalagayan. Hindi po yun ang tinutukoy na kamatayan ng banal. Basahin po natin. Ecclesiastes 3:19, sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop. Sa makatid bagay, isang bagay ang nangyari sa kanila. Kung paano nga mamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga at ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Yan. Pag ang tao nabuhay na parang hayop, na hindi inaalaala ang Diyos kasi hindi naman siya inaasahan gayon, na hindi naglingkod sa Diyos, mamamatay siya na ang katulad lamang po niya ay hayop. Ang hayop, siyempre, pagka namatay, nabubulok na lang yun sa bumalik sa lupa. Pero, pag ang tao, hindi naglingkod sa Diyos, gayon din ang kanyang kalagayan. Walang kabuluhan. Opo. Dahil ang hayop, siyempre, minsan, nakita natin behavior ng pusa. Yung pusang gala. Pagka alam niya lang malapit siyang mamatay, minsan siya na naghuhukay ng sarili niya, tapos nawawala na lang. Opo. Nakikita natin hindi na siya gumagala sa lansangan. Ganon din ang aso minsan, nakikita natin. Pwera lang yung mga alaga talaga. Special pang libingan o hukay para sa kanilang mga sementeryo para sa mga pets. Pero anyway, mga kaibigan, ang kapalaran daw ng tao na hindi nabuhay sa katwiran, kaya ng ordinaryong hayop lang. Parang kahanay lang sila kung hindi sila nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Kaya napakalungkot na kalagayan. At alam po ba ninyo kung gaano kalungkot yan? Basahin natin ang paliwanag ni Haring Solomon. Sa Ecclesiastes pa rin, sa 1:3, magandang balita Biblia. Mabuting balita Biblia. Mabuti pang di hamak ang sanggol na ipinanganak na patay kaysa isang taong nagkaanak ng 100 at nabuhay ng matagal. Ngunit, hindi pinarangalan ng siya ay ilibing. Yan. Ay maliwanag yan. Gaya ng ating nabasa mismo sa kasulatan. Mabuti pa yung sanggol na ipinanganak na patay. Kanino? Doon sa taong nabuhay ng mahabang panahon. Gaano kahaba? Isipin nyo po gaano kahaba. Nagkaanak ng 100. Gaano kahaba buhay niyan? 100 ang naging anak, buhay pa. Pero, nung mamatay siya, hindi siya pinarangalan. Bakit? Kaya hindi siya pinarangalan, nabuhay lang siya kung ano yung gusto niya. Hindi niya nagawa kung ano ang karapat dapat na buhay dito sa mundo. Kaya nung ilibing siya, hindi libing lang siya na parang hayop. Pero walang pagpaparangal na ginawa sa kanya. Bakit siya pararangalan? Walang kabuluhan. Pararangalan mo ba walang kabuluhan? Ang mahalaga sa Panginoon, kamatayan ng banal. Hindi pinararangalan ang namatay na hindi banal. Kaya yan napakahalagang bagay. Opo. Tandaan po natin, yan sisikapin din natin. Hindi sa inahangad natin na marinig natin yung sasabihin ng ating mga maulila. Siyempre, hindi na natin manig yun. Importante, buhay natin sa tingin ng tao, siyempre, kaya tayo mapaparangalan. Eventually, kung tayo man nabuhay na maayos, lalo na kung ang Diyos mismo sa paningin niya, nagbuhay tayo ng gayon,
garantisado may pagpaparangal ang Diyos sa atin. Kaya sa kanyang paningin, ang tawag ay kamatayang mahalagi. Opo. Mhm. Kaya ito po, hindi naman umuusig sa sino man na Opo. hindi po umaalaala sa Panginoon. Kundi ito humihikayat po sa atin na talagang, kung talagang alam natin at sinasampalatayan na natin, tayo po yung nilalang ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Siya nag-iingat sa atin. Magbalikwas po tayo. At baguhin natin ang landas na ating tinatahak, tunguhin po natin ang landas na pagdating sa dulo, pararangalan tayo at ikararangal tayo ng Diyos na lumalang sa atin dahil mahalaga ang ating kamatayang tinamo at kamatayan nga ng isang banal. Maraming salamat po. So yun yung eksaktong tanong, anong ibig sabihin ng share to share 16-15. Yun yung kamatayan ng mga banal. Kasunod po kapatid na Yushel, bawal ba sa inyo, sa iglesia ninyo, ang cremation? So ang cremation, by definition, is ito po ang pagsusunog hanggang sa maging abong. Minsan natitira na lang talaga ang buto sa taong namatay. Ano? Hindi naman yung arson. Hindi arson. Arson, criminal po yun. Ito isang proseso na pinapayagan ng gobyerno kahit sa ang kultura. Especially for sanitation purposes o kaya dahil sa communicable disease, yung mga sakit na nakahahawa, pinapasya ng gobyerno yan na sunugin o i-cremate. So, tayo ba halimbawa na-involve sa ganyan, tumututol ba tayo? Nagpo-protesta ba tayo sa gobyerno? Bakit pinasyahan na lang? Tulad nung nakaraan, nung pandemya, although meron pa rin hong COVID-19, hindi pa nawawala yan, may marami tayo, kahit may kapatid tayo na nakremate. Opo. Sa atin ba, is it a matter of doctrine o doctrinal ba na pagpayag natin sa cremation? Opo, at hindi po tayo kumokontra pagka po talaga kailangan na i-cremate, lalo na kahingian sa kalusugan, sa ikabubuti ng mamamayan, yan po ay tinatanggap natin, sinusunod natin, at ang batayan po niyan ay sa mga pangyayari ding nasusulat sa Biblia. Sa unang Samuel 31:11 hanggang 12. At nang mabalita ng mga tumataan sa Jabes, Galaad, ang tungkol sa ginawa ng mga Pilisteo kay Saul, lahat ng matapang na lalaki bumangon at nagsilakad sa buong gabi at kinuha ang bangkay ni Saul at ang mga bangkay ng kanyang mga anak sa kuta ng Bethsan at silinaparoon sa Jabes at kanilang pinagsunog doon. Yan. So, ginawa rin talaga yan ng una, yung pagsusunog ng patay dahil sa pangangailangan. Kaya sa kabanal-banal ng iglesia, pagka po talagang kailangan, pinapayagan naman po natin. Pero hindi po yan ang talagang kasanayan o kaugalian. Talagang inililibing pa rin. Pag kailangan po, sinusunod po natin. So, ibig niyo po sabihin, option po yan. Opo. So, ang karaniwang ginagawa natin ay yung pa rin, yung traditional, yung pong typical na ginagawa pa rin natin, yung pong paglilibing. Opo. Ngayon, kung option, walang ipinagkakasala ang kapatid na binabawal na doktrina, wala po. Pupwede ho yun. Halimbawa, kasi may mga tao ay sentimental. Kahit wala namang sakit na nakakahawa, gusto niya lang i-cremate. Minsan ho kasi mas mura po ho yun. Opo. Kaysa sa pagpapalibing, kasi nga may kailangan pang lupang bibilihin para ilibing ang labi ng ating mga masa buhay. Ito sa cremation, nilalagay sa urn o sisidlan. Naiuwi mo pa. Naiuwi pa. O di kaya may mga seremonya yung iba na sinasambulat nila. Makatabi sa pagtulog. Opo. Opo. Alaala ho yan. Actually sa atin. Yung iba, sinasambulat nga sa dagat. Parang yun ang wish nung namatay. Although tayo, hindi naman tayo naniwala. Yun, ceremonial lang. Pero basically, nulit po natin, walang nilalabing na doktrina. It's an option. Pwedeng gawin po ng kapatid yan. Hindi bawal sa kabanal-banalang iglesia ang cremation. Opo. Salamat po.
Ito pa ho ang mula sa patay, pag-usapan natin pagkain. Kasunod na pag-aaral, kasalanan po bang kumain ng pagkain sa fiesta o pagpipista? Hindi naman po natin mababasa sa Biblia na bawal ang pagkain ng mga ganyang pagkain. Kaya hindi po inuuring kasalanan ang kumain ng mga handa sa piyesta. Lalo na po, yan naman yung inihahanda para talaga sa mga tao na bisita ng mga naghahanda sa piyesta. Magkagayon man, basahin natin ang nakasulat sa Biblia. Gawa 15:19 hanggang 20, kasama po ang 29. Dahil dito'y ang hatol ko, ay huwag nating gambalain yaong sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahawa sa Diyos-Diyusan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo, na kay magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kay mangilag sa mga bagay nito, ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. So, yan po yung binibili noon sa mga kapatid. Kasi nga, ang sitwasyon noon, merong mga kapatid na Hudyo na pagka nakitang yung iba ay kumakain ng mga handa sa piyestahan, natitisod. Opo. Kaya minabuti ng mga nangangasiwa noon sa iglesia, napayuhan. Kung may matitisod dahil sa pagkain ninyo, ilagan nyo yung pagkain. Opo. So, payo yun. Hindi naman ibig sabihin bawal. So, isinasaalang-alang. Halimbawa, lalo na kung ang sensitivities nila ba, yung nakasanayan, hindi kami talaga kumakain. Bakit yung kapatid nating iba parang kumakain? Kung yun ang konsiderasyon, sinasabihin yung mga kapatid na para sa kanila, wala namang pinsala yun. Opo. Umiwas na lang para dun sa kapatid na hindi pa nakararating sa pagkaunawa na hindi naman talaga dapat binabawal yun. Opo. Kaya, kung titingnan natin, ano ang dahilan? Bakit gayon ng paraan ng pagpapayo o pagtuturo ng mga apostol noon sa kanila? Kasi yun nga, yung binabanggit niya, mababasa natin. Unang Korinto 8:4, may mga sunuran pang mga talata. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay, ito mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kalamang iyan. Ayan kundi ang ilan sa hanggang ngayon ay nangamiha sa Diyos-Diyusan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyusan, at ang kanilang budhi palibhas ay mahina ay nangahahawa. Datapat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos, ni hindi tayo masama kung tayo di magsikain, ni hindi tayo lalong mabuti kung tayo magsikain. Datapwat magsipag-ingat kayo, baka sa anumang paraan ang inyong kaliyaang ito'y maging katitisuran sa mahihina. Sapagkat kung makita ng sino mang ikaw na may kaalaman na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyusan, hindi ba titibay ang kanyang budhi kung siya'y mahina upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan? Sapagkat sa pamamagitan ng iyong kaalaman ay napapahamak ang mahina ang kapatid na dahil sa kanya'y namatay si Kristo. Yan. Yan ang talagang paliwanag ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Corinto. Kasi nga, hindi nga bawal kumain ng mga yan, handa sa piyesta o mga inihahain sa Diyos-Diyusan. Kasi ang totoo, wala namang Diyos-Diyusan. Meron talagang Diyos. Pero yung Diyos-Diyusan, yan nilikhang isip lang ng tao. Kaya baliwala yan. So wala talagang pinaghahainan kung tuwirang uunawain. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung may natitisod, di wag kayo kumain. Pero yung pagkain, ukol dyan, hindi naman natin kasalanan. Hindi tayo masama kung tayo kumain, hindi naman tayo lalong mabuti kung tayo hindi kumain. Opo, walang epekto. Walang epekto.
So, ibang usapan yung dugo, syempre. Opo. Yung talaga outright, dugo, bawal yun. Walang excuses doon. Dahil iba ang gamit ang dugo. Ito ho kasi, yung paghahain, yung handog sa Diyos-Diyos, ay non-existent nga eh. Yun nga eh. Hindi umiiral. So, anong epekto nung ginagawa mong hinahandugan mong Diyos-Diyusan? Kung wala naman talaga siyang napaghandugan. Opo. So, itong pagkain na itong inisip na naihandog, walang napaghandugan, walang nasambang Diyos-Diyusan. So, it's okay. Ika nga. Well, hindi naman sa iniindoso natin, sinasabi natin sa kapatiran, may piyesta doon, magsilusob tayo ito, na hindi po ganon. Opo. Kung tayo naimbitahan bilang pagkakaibigan, pakikipagkaibigan, malapit Opo. tayo na kahit kamag-anak natin, naimbitahan tayo, may handaan po kami dito. Alam namin, kabanal-banal lang kayo, pero kahit piyesta dito, para naman sa inyo yan. Opo. Okay lang po yun. Pero, inulit po natin, kung merong kapatid na hindi pa niya maintindihan, be careful na ito gawin. Baka akalain niya na mali yung ginagawa mo at ginagawa mo, ikatitisod pa niya. At kung halimbawa, ikaw mismo, hindi tanggap ng konsensya mo na Ayun. kumain ng ganong Opo. pagkain Opo. na handa sa piyesta, di wag kang kumain. Simple Yun ang as sabi that. ng Biblia, Opo. Kaya nga, pagkain, wala na ng ganong epekto yun sa... As long as yung allowable na dapat talagang kinakain. Opo. So, salamat po. Sana nakatugon po ito sa inyong tanong at maghatid sa atin ng lubos na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Balikan natin si Brother David. David, dahil pala sa akin ang kanyang kasunod na awitin. Pakinggan po natin si Brother David. Shalom po ulit. Ang susunod ko pong awitin ay may maganda dahil pala sa akin. Ito po ay mula sa panulat at musika, pinakapatid na Rina, Rowena Renya, kapatid na Rapa, Romel Garabiles, kapatid na Reuben, Romel Garabiles, kapatid na Amihud, Neptali Cruz. At ang arrangement po ay mula kay kapatid na David Gamaliel de Pomuceno. Mga kahirapan na iyong naranasan, ginampanan mo para sa aming kabutihan. Ang iyong kadakilaan at ang kalwalhatian, siyang nagligtas sa amin sa sumpa ng kamatayan. Dahil pala sa akin, naging ligayang mga tiisin, kalungkutan mo'y naging kagalakan. Ang mga kapighatian, magaan mong pinasan. Krus na pinasan mo sa kaligtasan ng mundo, natigis mong dugo, hatid nito'y sa kalayaan ko. Kapalaran ay binago, inilapit sa pangako, at pinagpalang buhay kong iniliko. Dahil pala sa akin, naging ligayang mga tiisin, kalungkutan mo'y naging kagalakan. Ang mga kapighatian, magaan mong pinasan. Di kayang tumbasan ng kahit anuman, kabutihan mo na lumibig sa kalooban. Anumang nasa akin,
kalungkutan mo'y naging kagalakan. Ang mga kapighatian, magaan mong pinasan. Dahil pala sa akin, naging ligayang mga tiisin. Kalungkutan mo'y naging kagalakan. Ang mga kapighatian, pinasan mong magaan. Pinasan. Taga Tayo po. Malolos po yan. Opo. Tayo po'y nasa mga huling katanungan na kapatid na Yushel. Nasa na ngayon ang kabanang tipan ng Israel, kapatid na Yushel? Hindi ko rin alam. Akala ko sasabihin yung malay ko nasaan. Natatawa lang tayo ng konti. Pero seriously, mga kaibigan, ang Ark of the Covenant sa wikang Ingles, di ba? Yan laman pa ng mga pelikula, laman ng mga mysterious na mga bagay na hindi pa nasosolve hanggang ngayon. Nasaan nga ba? Nasa Biblia ho ba na nasa saan ang lokasyon ng Ark of the Covenant? Tatandaan ko yung kay Harrison Ford. Bata pa ako, napanood ko yung Raiders of the Lost Ark. Talagang hinahabol ng mga Nazi, mga Alemanya, yung panahon nga ni Hitler. Ang bagamat yun ikwento lang, syempre may mga kasabihan noon na naiengganyo si Hitler sa occult o sa mga magical items. Inakala niya itong Ark of the Covenant is something that is magical or powerful. Sa Biblia ba, kapatid na Yushel, nasaan nga ba? Wala po tayong kung yung 10 utos ang tinutukoy nyo, no, na tipan, yung kabanang tipan, yung pinaglalagyan, no? Opo. Ang tinutukoy nyo kung nasaan, hindi natin matitiyak yon kung nasaan, kung saan napunta. Pero ang isang bagay na dapat po ay maunawaan natin, sa totoo lang po, hindi na natin dapat na pag-ukulan ng isip ng kalooban na yun ay makita pa. Ang kadahilanan po ay mababasa natin sa Biblia. Pangalawang Korinto 3:14 hanggang 16. Datapat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas. Sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapat hanggang sa araw nito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit, kailanmat magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Ayan. Gaya ng nadinig po ninyo. Palibasa, yung 10 utos nung ibigay ng Diyos kay Moises at ibibigay na sa bayang Israel, ang Israel ay hindi makatingin dahil nasisilaw kay Moises. Kasi nung makipag-usap si Moises sa Panginoon, yung kaluwalhatian ng Panginoon ay dumikit sa mukha ni Moises, kaya nasisilaw sila. Kaya ang ginawa ng mga Israelita, nagtakip ng mukha. Sabi ng apostol na si San Pablo, ang 10 utos, kailanman, ito ang binabasa. Ang ibig sabihin, ito ang pinangahawakan. Ang katulad ng mga tao, pasensya na po kayo, ito yung nakasulat sa Biblia, ang katulad ng mga taong hanggang ngayon, kailanmat ito ang binabasa. Ibig sabihin, ito ang pinangahawakan. Ito ang pinananatiling kautusan na nasa kanyang puso. Opo. Sabi ng Biblia, gaya siya ng may talukbong ang mukha. Isipin nyo po, magtalukbong kayo ng mukha, meron ba kayong makikita? Wala kayong makikita. Hindi nyo makikita ano ba talaga ang mahalaga, ano ba talaga ang kailangan, paano ba talaga ang tama. Hindi tayo matututo ng talagang matwid na paglilingkod sa Diyos. Kaya hindi po natin dapat nang hangarin pa na makita nasaan ba yan. Hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang nais ng Panginoon na ipaunawa sa atin. Wala man ang 10 utos na yan dahil
yan po ay nabanggit na namin kanina para sa bansang Israel lang. At kung yan ang ating pangawakan, hanggang sa panahon ngayon, gaya ng tayo may talukbong sa ating mukha. Kaya yung kautusan na dapat nating hangarin, ang kautusang sinasabi sa banal na kasulatan. Hindi po ito nakasulat sa 2 tapyas ng bato Opo. na hindi makita kung saan nandun. Opo. Kundi ito'y kautusang nakasulat sa mababasa natin sa Biblia. Yung kanina sinabi nyo ngayon, isinilid sa isang kahon sa kabanantipan. So, klaruhin natin yung contention ng ating kapatid na Yushel. Hebreo 8:8 hanggang 10. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at aking silang pinabayaan, sinabi ng Panginoon, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Yan. Mapakalinaw po naman. Ang kautusan na kailangan po hangarin natin na matagpuan, hindi po yung kautusang nakasulat sa 2 tapyas na bato na nakasilid sa isang kaban na hindi na po makita. Ang hangarin po natin ay gaya ng sinabi ng Panginoon, makikipagtipan siya. Hindi na yung una, kundi bagong pakikipagtipan. At ang pakikipagtipang ito ay maliwanag po, isusulat sa isip, sa puso ng mga lingkod ng Diyos. Opo. So, hindi na sa 2 tapyas ng bato Opo. na ilalagay sa kahon, kundi yung tapyas ng puso, ika nga. Opo. Doon, inuukit, not literally of course, yung sa pamamagitan ng pagtuturo, inuukit, tinatatak. Di ba, na Yushel, di ba, yung inukit yung 10 utos sa 2 tapyas na bato, ito inuukit din. Umbagay, inilalagay, ini-instill, tinatatak sa kanyang kalooban. Opo. So, basically, yung Ark of the Covenant, ang kabanantipan ng Panginoon ay tayong mga tao na. Sa atin na inilalagay yung utos. Sa puso So na. there's no use. Wala nang katuturan na tayo makihalo pa sa paghahanap ng kabanantipan, sapagkat ang pakikipagtipan ng Diyos ay sa kasalukuyang tao na kumikilala sa Kanya bilang Diyos at sa Kanyang, diretso na natin, sa Kanyang iglesia, na dito ginagawa ang pakikipagtipan sa Diyos. Kaya yan po napakahalagang bagay na maunawaan natin. Tandaan po ninyo, pagka hanggang ngayon, ang pangahawakan natin na kautusan, 10 utos. Sabi ni San Pablo, nananatiling may talukbong ang bawat isa sa atin. Pero yaon ay tinapos na ng Panginoong Kristo Jesus nang siya pumarito, ang tipan na dapat nating ingatan iyong isinulat sa ating puso na nagdideklarang tayo ay mga lingkod ng Diyos at siya ang ating Diyos, tayo ang kanyang bayan. Kaya ito po ay hindi na ang unang pakikipagtipan, kundi ang bagong tipan ng pumarito ang Panginoon, ang kautusan ng pag-iibigang hindi lagda ng Panginoon. Salamat po. Tayo po'y mag-uukol na ng panalangin, kapatid na Yusef. At inaasahan po natin na sa panalangin ito ay pinagpapala ang ating mga taga-subaybay, gaya po ng mga humihiling sa atin na sila'y ating panalangin, tulad po nitong si Mr. Lino Dato. Humihingi ng panalangin ukol sa kanyang ama. Suliranin sa barangay yata. Opo.
At gayon din po sa ating mga kapatid na may iba't ibang suliranin din, may mga karamdamang tinataglay, kasama po sila na ating ipinapanalangin. Pangungunahan po tayo sa panalangin ng ating matandang kapatid na Gabriel, ang isa po sa mga presbitero ng Kabanal-Banalang Iglesia. Tayo po'y manalangin. Aba, Panginoon namin Diyos, Amen. maraming salamat po muli sa mga oras at pagkakataong binigay mo sa amin Opo. na kinasangkapan mo ang mga labing ito at ang programang ito pang maibahagi sa marami sa platapormang ito sa pamamagitan ng radyo at social media ang iyong kalooban Amen. at sila ay makinabang na tunay at napagpala nawa sila sa araw na ito ng kanilang pakikinig. Amen. Inihiling din namin na sana'y dinggin mo ang tinig ng panawagan na kagalingan sa kanilang mga karamdaman, Opo. sagot o solusyon sa kanilang mga suliranin, ang sigaw ng katarungan, ang palahaw din, ika nga ng mga namamanhik ng iyong pagsasaklolo sa mga kapigatian at mga kasakunang dumarating sa aming buhay. Amen. Gaya nitong sa Pilipinas na dinadalaw na madalas ng mga kalamidad, tulutan mo sana na ibsa ng dinaranas ng marami sa pamamagitan ng pag-aliw mo sa kanila ng banal mong Espiritu. Amen. Pagalingin mo sana karamdaman ng marami sa kanila na nagdadaan din sa maraming medical procedures na tinataya ang kanilang buhay. Ngunit nagnanasa sila ng kagalingan, loobin mo nawa na maging matagumpay ang kanilang mga surgery, ang kanilang Opo. pagpapagaling upang sa taglay nilang kalakasan ay makabahagi sila sa pangkalahatang tinig na magpupuri sa iyong pangalan. Amen. Kaya hindi ng panawagan ng aming kapatid, ng aming kaibigan na dumadaan sa isang suliranin ng kanyang ama, nawa ay pagkalooban mo ng katwiran at mga kaalaman kung paano i-handle ang mga problemang ito bilang kinatawan o bilang pinuno ng isang purok sa kanilang lugar, mailagay sa ayos ang pamumuhay ng nasabing barangay. Amen. Sa pangunguna ng nasabi naming tatay ng aming kapatid. Amen. Sa ganito ay dinadalangin namin ang lahat, maging ang pagtatagumpay ng ministeryo ng aming punong obispo o pangkalahatang obispo, ang aming kapatid na matanda, Hiel, kapatid na Isagani Capistrano, 10 iba pang mga obispo sa iyong kabanal-banalang iglesia. Amen. Ito ang aming idinadalangin at ipinagpapasalamat sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Inanyayahan po namin kayong muli sa mga time slots na binanggit ko po kanina. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusia. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.